Kamusta sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito sa EdOx DC? Sa episode natin ngayon, susuriin natin ang isa sa pinakamahalagang legal na hakbang na ginagawa ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong Hulyo 30, 2025, isang makapangyarihang pahayag ang inilabas ng kanyang mga abogado. Hindi sila maghahain ng alibay, hindi sila magpapatawag ng kahit sinong testigo, at hindi sila magbibigay ng anumang dahilan para hindi managot si Duterte sa ilalim ng batas ng ICC. Sa madaling sabi, tahimik ang depensa. Hindi sa kahinaan, kundi sa estratehiya. At ngayon, hahatiin natin ang kahulugan nito, ang posibleng layunin at ang mga implikasyon nito sa darating na confirmation of charges hearing sa Setyembre. Una sa lahat, bakit mahalaga ang tatlong pasyang ito ng depensa? Una, walang alibay. Ibig sabihin, hindi nila ipagtatanggol na si Duterte ay wala sa eksena ng krimen o walang kinalaman sa mga kilos ng kapulisan o militar. Hindi nila itinatanggi ang aktwal na nangyari. Pangalawa, walang testigo, walang dating general, walang eksperto, walang kaalyado na ipahaharap para idipinsa siya. Hindi ito karaniwan, lalo na sa isang high-profile na kaso. At pangatlo, walang grounds for excluding criminal responsibility. Hindi sila gumagamit ng karaniwang legal defenses tulad ng sumusunod lang sa utos, wala sa tamang pag-iisip, o na-pressure lang. Wala. Tahimik. Marami ang nagtataka, bakit tila walang laban ang depensa? Pero sa katotohanan, ito ay isang taktikal na galaw. Ang kanilang posibleng layunin, tutukan lamang ang procedural at legal na aspeto. Ibig sabihin, hinahamon nila ang jurisdiksyon ng ICC. Inaangkin nila na wala sa saklaw ng ICC ang mga akusasyon at maaring sinasabi nila kahit totoo pa ang paratang, wala pa rin kapangyarihan ang ICC sa amin. Ito ba ay sinyalis ng kahinaan o isang sinyalis ng kumpiyansa? Maaaring ito ay calculated risk, isang pag-asang hindi aabot sa trial ang kaso. Kapag hindi sila nagpakita ng depensa ngayon, hindi sila naglalantad ng baraha. Kung makalusot sila sa confirmation of charges hearing, panalo sila. Kung hindi, nakaposisyon pa rin silang lumaban sa trial stage. Ayon sa mga schedule ng ICC, gaganapin ang confirmation of charges hearing bago ang Setyembre 23, 2025. Sa hearing na ito, titingnan ng mga hukom kung may sapat na ebidensyang ipagpatuloy ang kaso. Kung oo, tuloy ang full trial. Kung hindi, maaaring ibasura ang kaso o baguhin ang saklaw ng mga paratang. At dahil walang depensa mula sa kampo ni Duterte, ang desisyon ng ICC ay halos nakasalalay lamang sa ebidensyang isinumiti ng prosekusyon. Sa panig naman ng mga biktima at ng prosekusyon, mas lumalakas ang posisyon nila. Bakit? Walang sumasalungat sa mga dokumento, testimonya, o exhibit. Walang cross-examination. At walang alternatibong naratibo mula sa kampo ni Duterte. Ito ay maaaring magbibigay ng lakas ng loob sa mga testigo ng prosecution at ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Political man o legal, ang kilos na ito ng depensa ay may mensahe. Posibleng ipinapakita nilang hindi nila kinikilala
ang kapangyarihan ng ICC. Nais nilang i-frame ang kaso bilang politically motivated. O gusto nilang ipakita na ang prosekusyon ay kulang sa ebidensya kahit pa wala silang sinasabing depensa. Kung ano man ang totoo, ito ay isang makasaysayang eksena sa isang makasaysayang kaso. Ngayon, pagkatapos nating talakayin ang taktikal na hakbang ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, gusto kong ibahagi ang mas personal at mas malalim na pananaw bilang isang mamamahayag, bilang isang mamamayang Pilipino at bilang isang tagapagsulong ng hustisya. Alam natin na sa larangan ng batas, may kanya-kanyang diskarte. Walang mali sa paggamit ng legal remedies. Karapatan ito ng bawat akusado. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kasong may kinalaman sa libu-libong buhay, sa mga pamilyang naiwan ng mga pinaslang sa giyera kontra droga, hindi ito basta ordinaryong kaso. Hindi ito simpleng usapin ng technicalities. Ito ay usapin ng katotohanan, pananagutan at moralidad. Ang pagpili ng kampo ni Duterte na huwag magsalita, huwag magsumiti ng alibay, huwag magharap ng testigo, at huwag itanggi ang pananagutan na tila isang matatag na pader ng katahimikan. Ngunit sa likod ng pader na iyan, ang tanong ko ay, ano ang tinatago? Ano ang ayaw mong sabihin? Oo, maaari nating sabihin legal strategy ito. Maaaring iniisip nilang mahina ang jurisdiksyon ng ICC o may pagdududa sa bisa ng mga ebidensyang isinumiti. Ngunit, bakit hindi salungatin ang mga paratang? Bakit hindi harapin ang mga akusasyon kung may tiwala sila sa kanilang panig? Hindi natin maikakaila ang war on drugs ay nag-iwan ng malalim na sugat sa lipunang Pilipino. At ngayon, ito ang pagkakataon para tanungin, saan tayo lalagak ng pananagutan? Kung hindi sa Korte ng Pilipinas, kung hindi sa ICC, saan at kailan? Ang panahong ito ay dapat maging daan tungo sa malalim na pagninilay kung paano natin titingnan ang hustisya bilang isang bansa. Nakakalungkot na sa gitna ng pagkakataong ito para magpaliwanag, magsisi o kahit linawin ang mga panig ng mga inaakusahan, ang maging tugon ay katahimikan. At para sa akin, bilang isang Pilipino, iyon ay mas mabigat kaysa ano pang pahayag. May isang malalim na pagkakaiba sa pagitan ng legal na pananagutan at moral na pananagutan. Maaring sa teknikalidad ng batas ay makaliligtas ang isang tao, ngunit sa paningin ng sambayanan at ng kasaysayan, ang tahimik na depensa ay maaring tingnan bilang pagtalikod sa katotohanan. Sa mata ng mga ina, ama, kapatid at anak na nawala ng mahal sa buhay, walang testigo, walang alibay, walang paliwanag at walang katarungan. Ang depensang ito ay hindi lang legal na pahayag, ito ay mensahe at ang mensaheng iyon ay malakas. Hindi namin kailangang magpaliwanag. Pero sa isang demokratikong lipunan, ang hindi pagpapaliwanag ay hindi palaging katumbas ng kawalan ng kasalanan. Minsan, ito ay tahimik na pag-amin. Tandaan natin, si Duterte ay hindi lang dating Pangulo. Siya ay simbolo ng isang ideolohiya, isang liderato na may matibay na taga-suporta at matinding kritiko. Anumang gawin niya sa ICC, may direktang epekto sa political discourse ng Pilipinas. Kaya mahalagang tanungin natin, kung ang leader ay hindi humaharap sa mga tanong ng hustisya, anong mensahe
ang naipapasa sa susunod na henerasyon ng mga pinuno na pwedeng umiwas, na pwedeng manahimik. Ang pananahimik na ito ay hindi lang depensa sa korte, ito ay halimbawa sa politika. At ngayon, gusto kong ibalik ang tanong sa inyo, mga kababayan, mga tagapakinig, mga kapwa Pilipino. Sa tingin ninyo, ang desisyon ng kampo ni Duterte na huwag magharap ng depensa, ito ba ay isang matalinong legal na taktika? O ito ba ay isang malinaw na pag-iwas sa obligasyong moral na harapin ang mga paratang at ang mga boses ng mga biktima? Gusto kong marinig ang inyong saloobin. I-comment ninyo sa ibaba. Ano ang masasabi ninyo sa ganitong uri ng depensa? Kung kayo ay nasa posisyon, paano ninyo haharapin ang ganitong kaso? Sa pananaw ninyo, ito ba ay paninindigan o pag-iwas sa katotohanan? Hindi madali ang usapin ng hustisya. Hindi ito laging may malinaw na tama at mali. Pero kung manatili tayong magtanong, makikinig at magmasid, doon magsisimula ang tunay na pananagutan. Muli, ito ang EdOxDC at maraming salamat sa pagtutok. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At higit sa lahat, magsalita kayo. Dahil ang katahimikan sa panahong may mali ay isang uri ng pakikiayon. Sa mga susunod na linggo, malalaman natin kung mapapawalang sala si Duterte sa yugto pa lang ng kumpirmasyon o kung tuluyan siyang isa sa ilalim sa paglilitis. Ang katahimikan ng depensa ay maaaring sinyalis ng kumpiyansa o desperasyon. At sa larangan ng internasyonal na hustisya, minsan, ang hindi pagsagot ay mas malakas pa sa mahabang talumpati. At dyan po nagtatapos ang ating malalim na paglalakbay sa latest ICC update sa kaso ni Duterte. Kung kapaki-pakinabang ito sa inyo, paki-like, comment at subscribe sa ating channel. Huwag kalimutang i-share sa mga kakilalang interesado sa batas, politika at hustisyang pandaigdig. Muli po, ito ang EdOxDC at ito ang iyong tinig ng malinaw na komentaryo. Hanggang sa susunod na episode, ingat at tuloy ang laban para sa katotohanan.